Halina, cheers. 6 na 4. Buksan na. Huwag mong sabihing tatangkaing nakitin mo siya. Nakatakda kaming maging mag-asawa at ngayong gabi, dapat maging babae ko siya. Nasisiraan ka ng ulo at humihingi ng kamatayan. Alam mo ba kung sino siya? Si Shen Ruoxui ang pinakamagandang babae sa Qingzhou. May 2 siyang kumpanyang nakalista at siya'y isang tunay na beauty CEO. Kaya't handa ka. Ngunit payo ko, huwag mong pangarapin ang pagpapakasal sa mayamang pamilya. Sa huli, mayroon siyang androphobia. Sinumang lalaki na humipo sa kanya ay magkakaroon ng pantal sa buong katawan, kaya't kinamumuhian niya ang mga lalaki. Kahapon, may isang kasing padalos-dalos mo na lumapit para akitin siya. Hulaan mo ang nangyari. Anong nangyari? Binali ang kanyang mga kamay at paa at nasa intensive care unit pa siya ngayon. Ganun ba? Kung gayon, gusto ko pang subukan. Isang mabuting binata, gayon pa man kailangan niyang humingi ng kamatayan. Sayang. Lumabas ka. Miss Shen, bakit ka ganyan kagalit? Xinglong Shui lang. Kung maglakas loob siyang magsalita pa, putulin ang kanyang dila. Gawing hindi na siya makapagsalita habang buhay. Opo, young lady. Chuang Sankir. Diyos ko, baliw na ba siya? Teka muna. Hulaan mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Miss Shen, bigyan mo ako ng 1 minuto. Ipagkukwento ko sa iyo ang isang totoo ngunit kakaibang kwento. Mayroon kang 50 segundo na natitira. Ang pangalan ko ay Chen Mo at ngayon ay Hunyo 8. Maaaring ordinaryong araw lang ito para sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay isang siklo na hindi ko matatakasan. Maaaring isipin mong baliw ako, ngunit nabuhay na ako sa Hunyo 8 na ito sa loob ng halos 800 taon. Mayroon kang 20 segundo na natitira. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang kabuluhan, hindi na kailangang ipagpatuloy pa. Ang ilaw sa itaas ng iyong ulo ay mababasag sa loob ng 10 segundo. Kung mananatili ka sa iyong kasalukuyang posisyon nang hindi gumagalaw, isang piraso ng bubog ang mahuhulog mismo sa iyong baso ng alak. Sa tingin mo maniniwala ako sa ganoong kabaliwan? 3, 2, 1. Paano ito posible? Maganda ang pagkakalatag, pero iniisip mo bang maniniwala ako sa walang kwenta mong sinasabi? Hindi ka naniniwala sa akin? Nakikita mo sila? Makakakuha agad ng tawag ang lalaking iyan. Tatayo para umalis. Sasampalin siya ng babae. Hello? Anong problema? Masakit ang tiyan mo at hindi maganda ang pakiramdam mo? Sige, darating ako agad. Kung maglakas loob kang pumunta sa kanya ngayon, hihiwalayan kita. Ikaw, tumigil ka dyan. Iniisip kong bahagi rin ito ng iyong pagkakalatag, hindi ba? 800 taon ay napakahabang panahon. Sa loob ng 800 taong ito, naabot ko ang rurok sa 30 na larangan kabilang ang pakikipaglaban, mga uod na medisina, militar at pananalapi. At sa nakalipas na 100 taon, pinag-aaralan ko ang Jotian numerology dahil gusto kong malaman kung bakit ako nakulong sa Hunyo 8. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Kinwenta ko na ang dahilan kung bakit hindi ako makalabas sa Hunyo 8 ay may kinalaman sa iyo. Dahil sa tadhana, tayo ay itinadhana na maging mag-asawa. Nakilala ko na ang maraming naiinip na tao na nanliligaw sa akin. At masasabi kong ikaw ang pinaka-natatangi. Kung walang magbabago, hindi ka mabubuhay lampas Oyot 12 ngayong gabi. Pumunta ako para hanapin ka ngayon upang makita kung ang matagumpay na pagliligtas sa iyo ay makakatulong sa akin na masira ang siklo na ito at makalabas sa Hunyo 8. Sapat na ba ang nasabi mo? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero sa madaling panahon ay lalapit ka para manghingi sa akin. Dahil ang problema mo ay darating sa loob ng 20 segundo. Walang kwenta.
Chinglong, Shuelang, putulin agad ang dila niya. Opo, Binibini. 3, 2, 1. Narito na ang problema. Mukhang nagkamali ka. Wala siya rito para guluhin ako. Ang pangalan niya ay Jin Wushu at pihasa siya sa mga teknik ng goo insect. Ang misyon niya ay pabagsakin ang iyong 2 bodyguard. Pagkatapos ay itanim ang passion goo sa iyo. Pagkapulutan ng passion goo, makakaramdam ka ng matinding init sa buong katawan. At pagkatapos ay aalis ka, ngunit ang hindi mo inaasahan ay naghihintay ang iyong bastos na kasintahang si Yeyang sa iyong villa. Alam mo pa ang tungkol sa kasintahan kong si Yeyang? Hindi lang iyan, alam ko rin kinamumuhian mo si Yeyang dahil siya ay mapagkunwari at may mga bastos na hilig. Mariin mong tinututulan ang kasal na ito, ngunit masyadong makapangyarihan ang pamilya Ye. Wala kang magagawa. Ikaw? Mukhang marami kang sinaliksik tungkol sa akin. 800 taon ay sapat na panahon para malaman ko ang lahat tungkol sa mundong ito. Sige, paparating na siya para sa iyo. Miss Shen, galit na galit ang aking Panginoon sa iyong mga nagawa. Wala na siyang pasensya sa iyo. Nandito nga siya para guluhin ako. Pigilan mo siya. Opo? Umalis ka sa dadaanan ko. Hahayaan mo na lang ba akong mag-isa? Kung sasagip ako sa iyo ngayon, iisipin mong lahat ito ay aking pinaplano. Kaya plano kong hayaan ka munang magdusa. Miss Shen, gusto ka ng aking Panginoon na samahan siya sa kama. Halika na. Ang Panginoon mo? Yeyang? Paumanhin? May kasintahan na ako? Kakaiba. Bakit wala akong allergic reaction kapag nakakabangga ko siya? Mahal, may nambubuli sa asawa mo. Kailangan mong sabihin yan? Ang tamis nito. Walang kwentang basura. Hinahanap mo ang kamatayan mo? Marami nang gustong pumatay sa akin, pero matagal na silang patay. Hindi ko sana balakpatulan ang tulad mong maliit, pero ang tapang mo para pagpantaan ang babaeng gusto ng aking amo. Wala na akong magagawa kundi ipadala ka sa iyong huling hantungan. Ito lang ang kaya mo. Paanong naglakas ka pa ng loob na umasta sa harap ko? Sobra ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw, nahawa ka ng aking bloodthirsty goo. Sa loob ng 10 segundo, dadami ang mga larvae nito sa loob ng katawan mo. Sa loob ng 3 minuto, mauubos ang laman at dugo mo sa mga uod na ito. Napaka-vicious mo. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Malalaman mo pagkatapos ng gabing ito. Ang passion goo na ito, kukunin mo ba o kakainin ko sa iyo? Ikaw, nais mo? Sandali, ayos ka lang? Niloloko lang kita. Akala mo ba gagana ang maliit na insekto na ito sa akin? Ang sama ng lasa, sobrang pait. Paano ito nangyari? Malinaw na nakagat ka ng aking bloodthirsty goo. Walang sinuman sa mundong ito ang immune sa bloodthirsty goo. Paumanhin, alam ko rin ng kaunti ang tungkol sa mga teknik ng goo insect. Pwede mo rin akong tawaging Goo Insect King. Imposible. Talagang imposible.
Gusto mong magtanim ng passion goo sa iba, tikman mo rin kung ano ang pakiramdam. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Ang init, ang init, ang init, ang init. Nakikita mo? Kung nahawaan ka rin ng passion goo, ganito ka rin. Ito, maaari mo ba silang iligtas? Maliit na problema lang yan. Binibini. Ang init, kailangan ko ng tubig. Guro, ang binibini ay... Hindi ko na kaya. Guro, ano ang ginagawa mo? Oo, paano mo nagawang samantalahin ang isang nasa kagipitan? Ang iyong dilag ay nahawaan ng passion goo. Kung hindi ito mapapawi sa oras, sasabog siya at mamamatay. Pero... Ano ang ginawa mo sa akin? Saksi ang langit at lupa, ikaw mismo ang naghubad ng iyong damit. Kung hindi kita iniligtas, nahubad mo na sana lahat ng iyong damit. Kung hindi ka maniniwala sa akin, tanungin mo ang dalawang bodyguard mo. Opo, Binibini. Nahawaan po kayo ng passion goo ngayon lang. Salamat kay Jichen mo sa pagligtas sa inyo. Talaga naman ang mabuting tao ay walang kabuti. Kung hindi dahil sa tadhana nating mag-asawa, hindi ko pa kayo ililigtas. Inaabuso mo na naman ako. Hindi ba't sinabi mong mamamatay ako ng age 12? Kung hindi ako nakialam, 27 minuto na lang sana ang buhay mo. Ngayong nakialam na ako, nagbago na ang lahat. Nariyan na ang Baybird City. Ang ibig kong sabihin, maaari kang mamatay anumang oras. Ngayon, ang tanging paraan para mabuhay ka ay sumama sa akin. Mayroon na akong ginawang mga pagsasaayos. Umaasa akong matutulungan kitang mabuhay ng maayos. Sinasadya mo bang kontrolin ako? 3, 2, 1, yuko. Higa! Ngayon, pwede ka bang sumama sa akin? Kung si Yeyang ang nasa likod ng Jin Wushu, wala siyang dahilan para patayin ako, di ba? Tama, hindi si Yeyang ang gustong pumatay sa iyo. Sa totoo lang, hindi ito ang una nating pagkikita. Ito na ang ika-18 kong pagtatangka na iligtas ka. Kung ganoon, naging matagumpay ba ang mga naunang 17 pagtatangka? Hindi, lahat na bigo. Mas nauuna ang oras ng iyong kamatayan, pero hindi lalampas ng 8 to 12. Parang walang katapusang balakid. Sige, pero hindi mahalaga iyon. Kung totoo ang sinabi mo, ililigtas mo pa rin ako sa mga darating na araw, di ba? Hindi, ito na ang huling beses. Bakit? Dahil ang 8 beses ay kumpleto ng siklo. Kung hindi pa rin kita mailigtas sa ikalakatan ng beses, ibig sabihin, nakatakda na ang iyong kamatayan. Walang makakapagligtas sa iyo. Huwag mo akong takutin. Hindi ba't sinabi mong meron kang androphobia at allergic ka sa pisikal na kontak sa lalaki? Ako, nakakainis ka. Ngayon, dapat naniniwala ka na nakatakda tayong maging mag-asawa, di ba? Pag-usapan natin yan pagkatapos kong mabuhay. Teka muna! Paano mo ito nalaman? Noong una akong nakialam sa iyong kapalaran, ganyan ka mismo nadaganan hanggang mamatay. Teka, umatras ka? Anong problema?
Huwag mong sabihing may naninira sa kotse ko. 3, 2, 1. Sino ba talaga ang gustong-gustong akong patayin? Unahin mong mabuhay mamayang Ordo 12. Saka ka magiging karapat-dapat malaman kung sino ang gustong pumatay sa iyo. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa isang safe house na ginawa ko para sa iyo. Ito ba ang safe house na ginawa mo? Ito ang pinakamagaling na nagawa ko sa maikling panahon. Ang mga bintana dito ay bulletproof. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga sniper. Bakit hindi tayo makapunta sa istasyon ng pulis? Sinubukan ko na, pero puno ng mamamatay tao ang daan. Imposibleng makarating sa istasyon ng pulis. Tumawag na rin ako sa pulis pero hindi gumana. Sa madaling salita, sinubukan ko lahat ng paraan. Kaya, mamamatay na ba ako? May isa pang paraan, pero medyo mahirap sabihin. Anong oras na? Anong mahirap sabihin? Nasabi ko na sa iyo. Nang marinig mo, tumakbo ka palabas at sinabi kong may masama akong balak. Sa huli, binaril ka ng sniper. Ano ba talaga ang solusyon? Kailangan nating tuparin ang ating kasal. Magkaroon ng pagkakaisa, maging perpekto, at maging tunay na mag-asawa. Siguro. Wala kang hiya. Maniniwala ka ba sa mga walang hiya mong salita? Huwag kang maging ganyan ka-skeptikal. Nag-aaral ako ng numerolohiya ni Jyotia ng 100 taon. Kinumpute ko na ang dahilan kung bakit ako nakulong ngayon ng 800 taon. At ikaw ay nasangkot sa isang nakamamatay na sakuna. Ay dahil sa hindi natupad ang ating palasyo ng mag-asawa. Hindi ko paniniwalaan ang kalokohan na iyan. Alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Tigil! Ano na ang gagawin natin? Bilisan mo. Ipakasal ka sa akin. Ikaw? Dali, ipakasal mo ako. Ikaw? Hindi ka ba lalabas para tumulong? Sa ngayon, mas mahalaga na iligtas ka. Sige. Bini! Sure lang, ayos ka lang ba? Tumayo ka. Sure lang. Sure lang. Hindi na kaya ni Qinglong. Pupunta ako para tulungan siya. Sige, mag-ingat ka. Paglabas ko, ikakandado ko ang pinto mula sa labas. Huwag mo itong buksan kahit anong mangyari. Sure lang. Sure lang, hindi ka papatay? Hindi ka nasaksak? Bini, tama ka. Hindi ako sugatan. Ginawa ko lang ito para patayin ka. Sure lang, huwag kang maging padalos-dalos. Bakit mo gustong patayin ako? Hindi ba't mabuti ang pakikitungo ko sa'yo? Huwag mo akong tanungin kung bakit. Sumusunod lang ako sa utos. Kaninong utos ang sinusunod mo? Tama si Chen mo. Itinakda kang mamatay sa ika-8 ng Hunyo at walang makakapagligtas sa iyo. Maghanda ka ng mamatay. Itinakda kang mamatay sa Hunyo 8, walang makakapagligtas sa iyo. Maghanda ka ng mamatay. Gusto mo siyang patayin? Tinanong mo muna ako? Hindi ba dapat nasa labas ka? Paano ito nangyari? Hindi ako matatalo ng mga tao sa labas. Sila'y ipinadala ng nasa likod mo para ilihis ako, tama ba? Paano mo nalaman? Matagal ko nang iniisip na kahina-hinala ka. Nang buksan ko ang pinto kanina, hindi ako lumabas. Ginamit ko ang shadow movement technique para magtago. Sure lang. Bakit mo ako gustong patayin? Mabuti naman ang pakikitungo ko sa iyo. Tama ka, pero kailangan pa rin kitang patayin. Maghanda ka ng mamatay. Labis kang nagtitiwala sa sarili mo.
Bilisan mong iligtas si Qinglong. Salamat, Jichen mo, sa pagligtas sa akin. Ano na ang gagawin natin? Una, huwag kang manggulo. Hilahin sila sa katabing kwarto. Tatawag ba tayo sa pulis? May 10 minuto pa bago mag 8:12. Huwag tayong gumawa ng dagdag na problema. Sige. May 8 minuto pa bago mag 8:12. Ibig sabihin, ligtas na tayo pagkatapos ng 8:12. Sa teorya, oo, pero maraming pwedeng mangyari sa loob ng 8 minuto. Kailangan ko pang gumawa ng mga ayos. Ano ito? Ito ang mga restriction talismans na ginawa ko. Dahil kulang sa oras, 3 lang ang nagawa ko. Pagkadikit natin ito, magiging matibay ang pinto na parang kuta. Bakit hindi mo idinikit kanina? Ang wasnadam na restriction talismans ay tumatagal lang ng 10 minuto. May 6 na minuto pa. Ligtas na ba tayo pagkatapos? Bakit binabangga ni Qinglong ang pinto ng ganito? May mali sa kanya! Anong nangyayari? Sinasapian ba sila? 5 minuto na lang. Ano yung nangyayari? Ano yung mali sa kanila? Noong iniligtas kita noon, hindi ito nangyari. Dahil sa tuwing sinusubukan kitang iligtas, nabibigo ako. Ang abnormalidad na ito ay nangangahulugang baka mabuhay ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Nakakatakot ito. Sa ngayon, itinutuwid ng di nakikitang puwersa ng kapalaran ang landas na binago ko. Hindi! Masyadong abnormal ang puwersa ng pagbangga nila. Hindi kakayanin ng mga anting-anting na ito hanggang 8:12. Ano ang gagawin natin? Kung di ako nagkakamali, sa sandaling mabuksan ang pinto ay ang iyong kamatayan. Posible kayang hindi mo na ako mapoprotektahan. Hindi ka ba nabuhay ng 800 taon? Kayang gawin ang lahat? Sila ay ordinaryong tao lang? Ito ay pagtulong ng tadhana. Maraming salik na di makontrol. Talaga bang mamamatay ako? Bakit bigla akong nag-iinit? May natitirang lason pa mula sa passion goo sa iyong katawan. Dapat ay okay na, pero naaapektuhan ka ng sakuna na ito. Kailangan nating magkaroon ng pagkakaisa ng yin at yang, maging tunay na mag-asawa. Tanging noon lang lilipas ang sakuna at babalik sa normal ang mga tao sa labas. Sige, pagkakatiwalaan kita. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Naku, hindi na rin ito aabot sa oras. Masisira ang mga anting-anting sa loob ng 30 segundo. At mababasag ang pinto. Anong nangyayari? Wala na tayong oras. Kailangan natin ng ibang paraan. Anong paraan? Ipikit mo ang iyong mga mata. Gumana nga. May 1 minuto pa. Mukhang gumagana, hindi na mainit. 30 segundo na lang. Hindi pa tayo tunay na mag-asawa. Hindi pa rin natutupad ang palasyo ng mag-asawa. Hindi ko alam ang susunod. Hindi na nila binabangga ang pinto. Nagtagumpay tayo. Mabuti naman.
Shenryu Akshui, mamatay ka. Shenryu Akshui, mamatay ka. Anong gagawin natin? Inililipat ko lang ang aking tunay na esensya sa iyo. Hindi ako mamamatay. Humarang ka sa likod ko. Anong gagawin natin? Ayos lang, ipagtatanggol kita. 3, 2, 1. Magaling. Tapos na ang oras, nakaligtas ako. Bakit ako nandito? Hindi ba naglilinis ako ng kwarto? Anong nangyayari? Tara na. Hindi ba sabi mo magkaka-allergy ka sa buong katawan sa paghawak lang sa lalaki? Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Bakit nahihirapan akong paniwalaan? Naniniwala ka na ba? Talagang mayroong kakaibang sakit sa mundo. Kita mo? Sabi ko sa'yo, may tadhana tayo bilang mag-asawa. Ikaw, nakakainis ka. Miss Patawad, hindi ko alam ang nangyari sa akin kanina. Huwag muna nating problemahin ito. Una, dalhin siya sa ospital at bantayan ng mabuti. Opo, miss. Nakakatakot talaga kanina. Shenryu Akshui, ito ba ang androphobia na sinasabi mo? Nang liligaw sa ibang lalaki? Hindi ko akalain na ganitong klaseng babae si Miss Shen. Sir, hindi ka pa nag-check-in. Umalis ka kaagad! Masama ang pakiramdam ko ngayon? Kaya pwede ka bang mamatay? Nasa masamang kondisyon ako ngayon, kaya pwede ka bang mamatay? Yeyang, nababaliw ka na ba? Pakibitawan mo siya ngayon, mamamatay na siya. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige, lumuhod ka sa akin. Ikaw, Anong problema? Isang beses na pagmamakaawa ay maililigtas ang buhay niya. At hindi mo pa gagawin yan? Kaya pala si Miss Shen ay walang puso rin. ako, Iwan mo na to sa akin. Pakawalan mo siya. Binata, nilabanan mo ang amo ko sa harap ko. Akala mo ba ay palamuti lang ako? Sa paningin ko, palamuti ka lang. Master, ang inyong alagad ay walang kakayahan. Kinikipag-flirt ka sa fiancé ko at sinasaktan mo pa ako? Alam mo ba ang mga kahihinatnan nito? Huwag ka nang pumiglas. Gusto mo bang pakasalan ng lalaking ito? Fiancé, ibig sabihin hindi ka pakasal. Dahil hindi ka pakasal, kahit maging malapit kami ni Ryu Akshui, hindi ito labag sa moralidad, tama ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino sa buong Qingzhou ang hindi nakakaalam na si Shenryu Akshui ay nakatakdang maging babae ko ni Ye Yang? Totoo ba? Luhod ngayon, yuko 3 beses sa binatang ito at pagkatapos ay putulin ang kamay na ginamit mo sa paghawak kay Ryu Akshui. Baka isaalang-alang ko ang pagpapatawad sa buhay mo. Luhod ka ngayon, yumuko ka ng 3 beses sa akin at pagkatapos ay putulin mo ang kamay na ginamit mong hawakan si Ryu Akshui. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Paano kung sabihin kong hindi? Kung gayon, isa na lang ang iyong mapupuntahan, kamatayan. Kamatayan? Basta mo na lang pinagbabantaan ang buhay ng mga tao. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ang emperador? Hindi ako ang emperador, pero sa buong Qingzhou, kung sabihin kong may dapat mamatay sa 2 relo, hindi sila mabubuhay hanggang sa 5 relo. Kung ganoon, itigil na natin ang pag-uusap. Sasabihin ko na ng malinaw ngayon, si Shenryu Akshui ay nakatakdang maging asawa ko ngayon. Walang sino man ang makakakuha sa kanya mula sa akin, lalo na ikaw. Chenmo, ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Ngunit anuman ang problema na iyong maranasan, matutulungan kitang lutasin ito. Ito, Chenmo, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba dahil marunong ka ng ilang martial arts, kaya mong makipagkumpetensya sa akin? Binibining Ye, ang iyong pamilyang Ye ay isang pangunahing angkan sa Qingzhou at maging ang pinakamayamang pamilya rito. Marami kang industriya sa ilalim mo at maraming may kakayahang tao sa iyong utos. Higit pa rito, ikaw ay malupit at walang prinsipyong kumilos. Alam ko ang sinasabi ko at alam ko rin kung anong uri ng kalaban ang kinakaharap ko. Kung alam mo iyan, paano mo nagawang maging napakayabang sa harap ko? Alam ko kung anong uri ng kalaban ka, pero alam mo ba kung anong uri ng kalaban ang iyong kinakaharap? Batang lalaki,
Sinuri na namin ng mabuti ang tungkol sa'yo bago kami dumating dito. Ganun ba? Itigil mo ang pagpapanggap. Isa kang ulila na nawalan ng parehong magulang noong bata ka pa. Pagkatapos mong magtapos sa kolehiyo, nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya, kumikita lamang ng 40 jan 500 yuan bawat buwan. Tama ba yan? Sa tingin mo ba iyon ang tunay kong pagkatao? Maaring mayroon kang nakatagong pagkakakilanlan? Inisip mo bang ito ay isang pelikula? Kung gayon sabihin mo sa akin, paano ang isang maliit na empleyado ng isang ordinaryong kumpanya ay may ganitong kahangahangang mga kasanayan sa martial arts? Jin Wushu, halika na. Sabihin mo sa akin, bakit ang isang ordinaryong empleyado ng kumpanya tulad ko ay napakalakas? Ikaw? Para sa'yo, Jin Wushu, ikaw ang ilegal na anak ni Jin Juicy. Ngunit dahil mayroon kang malaking talento sa Gu-worms, kinilala ka ni Jin Juicy bilang bahagi ng pamilya. 6 na taon na ang nakalipas, aksidente mong napatay ang isang 8 taong gulang na batang babae gamit ang Gu-worm. Nang maglaon, gumastos si Ye Yang para takpan ang bagay para sa iyo. Kaya katapat kay Ye Yang, hindi ba? Imposible iyan? Paano mo nalaman yan? Walang bagay sa mundong ito na hindi ko alam. Gaya mo, Young Master Ye. Gumawa ka na rin ng mga nakakahiya dati, hindi ba? Totoo ba yan? Sa totoo lang, hindi mo naman talaga gusto si Ruokshu eh. Gusto mo lang siya dahil siya ang pinakamagandang babae sa Qingzhou. At dahil hindi niya pinapansin ang lahat ng lalaki, paranoid ka na kailangan mo siyang makuha, tama? Ito... Anong klaseng sikreto iyan? Kung gayon, paano kung sabihin kong bisexual ka? Sikreto ba iyan? Anong pinagsasabi mong walang kwenta? Young Master Ye, sa number 9 Bay Villa mo, hindi ka pa ba nagpapanatili ng 2 magagandang binata doon? Sikreto ba yan? Nagsasalita ka ng walang kwenta. Nakikita mo, nagpapanik na siya. Bisexual ba talaga siya? Siyempre, totoo. Kung hindi, bakit ko gugustuhin iligtas ka sa pagdurusa? Chen mo, humihingi ka ng kamatayan. Black and White Twin Killers, patayin mo siya para sa akin. Opo, Master. Jin Juicy, maghanda ka na umatake anumang oras. Jin Wushu, kunin mo si Shen Ruoksue para sa akin. Opo, Master. Ang Black and White Twin Killers ay mahusay magsanay. At si Jin Wushu ay mayroon pa ring Gu-worms. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko kayang asikasuhin itong mga talunan, ano pa ang karapatan kong maging asawa mo? Paano ka pa nagagawa maging pabiro sa ganitong pagkakataon? Huwag kang bastos. Si Shen Ruoksue ay babae ko. Lahat, tumigil kayo ngayon din o pipilipitin ko ang leeg niya. Bilisan mo at tanggalin ang Gu-worm sa asawa ko o papatayin ko siya. Chen Mu, kung maglakas loob ka pang tawaging asawa si Shen Ruoksue, hindi kita patatawarin. Tinatawag ko ang asawa ko. Anong pakialam mo? Saka, tinawag ko na siya. Anong gagawin mo diyan? Mas mabuti pang malaman mo kung sino ang may kontrol sa sitwasyon ngayon. Ikaw na walang kwenta? Paano mo nagawa akong sampalin? Ang pagsampal sa iyo ay wala. Kaya ko pang ang patayin ka. Gusto mo bang subukan ako? Young Master Ye, gusto mo bang tumaya? Tumaya kung maglakas loob akong patayin ka. Bitawan mo ang Panginoon ko ngayon di. Huwag kayong gagalaw. Kung hindi, mapipilipit ko agad ang leeg niya. Dali at tanggalin ang Gu-worm sa asawa ko. Tanggalin ang Gu-worm. Huwag mo naman siyang sakalin hanggang mamatay. Chen Mo, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Gusto mo na akong patayin? Anong hindi ko kayang gawin? Kahit isa kang emperador noon, hindi ako matatakot sa iyo. Hindi mo ba ako binusisi? Isa akong ulila. Anong siyam na angkan meron ng ulila para ipapatay mo? Ikaw. Shen Ruoksue, gusto mo ba talaga ang talunan na ito? Hindi ka ba natatakot na apihin ng pamilya Ye ang pamilya Shen mo? Young Master Ye, hindi ko gusto ang sinasabi mo. Kung talunan ako, mas masahol ka pa sa basura, tayo ng aso. Shen Mo,
Inaamin kong mataas ang iyong cultivation pero iniisip mo ba na ang mundo ay para lang sa mas mataas ang cultivation? Maraming pera ang pamilya Yeko. Makaka-hire ako ng 100 o kahit 1,000 na kasing lakas mo. Talaga ba? Shen Ruoxu, lumapit ka sa akin ngayon at sumama ka sa akin. May napat kong Kalimotorski ang nakaraan. May ko ring iligtas si Chen mo. Paano kung sabihin kong hindi? Handa ka na bang isuko ang kasal ng pamilyang Ye at Shen para sa isang ordinaryong lalaki? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Walang kinalaman si Chen mo dito. Wala siyang pakialam dito. Tama. Yayang linawin ko sa'yo ngayon. Kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi ko narinig ng malinaw. Ulitin mo. Sabi ko kahit... Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pamilyang Shen kung igigiit mong hindi ka magpapakasal sa akin? Mga banta lang. Yayang, makinig ka. Ako, si Shen Ruoxue, ay hindi magpapakasal sa'yo. Mahusay. Shen Ruoxue, sarili mong desisyon ito. Huwag mong pagsisihan. Simula ngayon, magpapatupad ang pamilyang Ye ng malawakang pagharang sa pamilyang Shen. Isang araw, luluhod ka sa harapan ko at mamamalimos na pakasalan kita. Tara na! Maayos ka naman kanina. Anong nangyari sa'yo? Tapos na, lubos ko nang nagalit si Yeyang. Hindi niya pababayaan ang pamilyang Shen, pati ang mga magulang at lolo ko. Hindi niya tayo titigilan. Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak pa ang langit, sasagipin ka ng asawa mo. Ikaw, inaamin kong magaling ka talagang lumaban, pero pagdating sa negosyo, ano ang silbi ng pagiging magaling sa laban? Magtiwala ka sa akin. Kahit sa laban, negosyo o anumang bagay, matutulungan kitang lutasin. Nakatulong na akong basagin ang iyong mapaminsalang kapalaran. Ang pamilyang Ye ay parang manok at aso lang sa paningin ko. Talaga bang 800 taon ka nang nabubuhay muli sa araw na ito? Hindi mo pa rin ba talaga ako pinaniniwalaan hanggang ngayon? Naniniwala ako sa'yo, pero sa tingin ko hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito, pati ang nangyari alas 8:12. Sobrang kakaiba. Sa totoo lang, natatakot ako na hindi pa talaga tapos ang iyong krisis. Hindi ba't sinabi mong ligtas na tayo pagkatapos ng alas 8:12? Dahil sa huli, hindi pa natutupad ang kapalaran ng ating palasyo ng mag-asawa at hindi pa rin ako makakalabas sa reinkarnasyon ngayon. Pagdating ng bukas, nariyan pa rin ang iyong mapaminsalang kapalaran. Kung gayon, anong gagawin natin? Huwag mo akong babatuhin pag sinabi ko to. Tapusin ang kasal. Ito lang ang paraan para maging ganap tayong ligtas. Tapusin ang kasal? Tapusin ang kasal. Alam kong iniisip mong wala akong kwenta na gusto lang kitang matulog. Pero base sa konklusyon ko, nagtiwala ako sa iyo. Bakit ka ganun kadaling magtiwala sa akin? Kanina lahat sila nabaliw. Pati si Qinglong, kakaiba ang kilos. Tapos nilipat mo ang tunay na enerhiya sa akin. At ginawa natin ang yin-yang fusion. Yun ang tawag doon, di ba? Oh. Pagkatapos, bumalik sila sa dati. Dahil lang dyan, naniniwala akong hindi ka magsisinungaling. Mabuti naman. Hoy, anong ginagawa mo? Paano natin matatapos ang kasal kung hindi tayo maghuhubad? Iyon nga. Miss, may masamang nangyari. Pumasok ka. Miss, disgrasya ito. Dinakip si Master ni Young Master Ye sa Jiayu Club.
at gusto kanyang papuntahin para tubusin. Ano? Tinakip niya tatay ko? Paano niya nagawang dakpin tatay ko? Walang hiya. Qinglong, ihanda mo muna ang kotse. Oo. At nagsusugal si Master sa Jiu Club kasama ang mga tauhan ni Young Master Ye. Palagi siyang nananalo pero ngayon natalo siya ng malaki. Gaano kalaki ang malaki? 10 bilyong yuan. Ano, ganong kalaki? Masama ito. Siguradong pinagplanuhan ito ni Yeyang para kay tatay. Kung babayaran natin ang 10 bilyon, mauubos ang pera ng pamilya natin at malulugi ang pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ayusin ito. Kaya mo ba talaga? Magtiwala ka sa akin. Walang imposible sa mundong ito. Tio Shen, ayon sa patakaran ng sugal, ang mandurugas ay puputulan ng kamay. Desperado ka sa talo kaya nandaya ka, hindi pwede iyan. Hindi, wag po Young Master Ye. Magiging biyenan niyo po ako balang araw. Anong biyenan? Ikaw ba ang may huling salita sa kasal ng anak mo? Tigilan mo! May kontrola ka ba sa kasal ng anak mo? Tigil! Tigil! Kung gusto mong iligtas ang tatay mo, luhod ka at magmakaawa. Xiaoxue, iligtas mo ko. Mas nakikinig sa iyo si Young Master Ye. Wag mo lang akong hayaang mamatay. Tatay, paano ka nagiging ganyan kagulong-gulo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko? Hindi lang 10 bilyon ang natalo ng tatay mo, nanloko pa siya. Ang pagputol sa isa niyang kamay ay pagsunod sa patakaran ng mundo ng sugal. Bukod pa riyan, kailangan mo pang bayaran ang 10 bilyon na natalo niya. 10 bilyon? Sa tingin ko, sinadya mong maglagay ng patibong para lukuhin ang tatay ko. Kaya ano kung naglagay ako ng patibong? Natanggal ng tatay mo ang pera. Sa tingin mo ba talaga tatanggi kang bayaran ang utang mo sa akin, Yeyang? Shenro Aksue, huwag mong kalimutan. Sarili mong desisyon to. Pinili mo si Chen mo itong talunan. Kaya't ngayon pagbabayaran mo ang galit ko. Napakadumi mo. Xiaoxue, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bilisan mo at mag-apologize kay Young Master Ye. Tatay, wala naman akong ginawang mali. Bakit ako mag-a-apologize sa kanya? Kung gayon, pasensya na. Mukhang kailangan kong putulin ang kamay niya. Sandali lang! Bakit? Gusto mo akong labanan? Hindi ako mahina. Bakit hindi ako pwedeng lumaban? Subukan mo. Tingnan natin, unahin mo bang putulin ang kamay ni Tio Shen? O una bang tutusok ang dart ko sa lalamunan mo? Sige, subukan mo. Brat, paulit-ulit mo na akong pinagbabantaan. Sa tingin mo ba ako si Yeyang ay isang madaling target na pwedeng apihin ni Numan? Young Master Ye, hindi ko alam kung madali kang target o hindi. Pero bibigyan kita ng payo. Huwag mo na akong guguluhin pa, huwag mong kulitin si Ruoxue, at huwag mong pahirapan ang pamilya Shen. Kung hindi... Kung hindi ano? Sabihin mo, ano ang magagawa ng isang hamak na tulad mo sa akin? Ano ang magagawa ko sa'yo? Kung gayon, mas mabuting makinig ka ng mabuti. Kung wala na akong magawa, gagawin kong mawala ang bawat miyembro ng iyong pamilyang Ye sa mundong ito magpakailanman. Ikaw lang, gusto mong lipulin ang buong pamilyang Ye? Young Master Ye, alam ko kung anong klase kang tao. Lahat ng mga bodyguard mo ay kinuha mula sa dayuhang Blackwater Security Company. Bawat isa sa kanila ay may tunay na karanasan sa labanan, at bawat isa sa kanila ay may dugong na patulo. Bukod pa riyan, mayroon ka ring maliit na arsenal sa kanluran ng lungsod. Tama ba ako? Paano mo nalaman yan? Walang bagay sa mundong ito na hindi ko alam. Maaari mong isipin na ganon. Ako ay parang Diyos na nakakaalam ng lahat at makapangyarihan sa lahat. Kasama na ang katotohanan na ang iyong ama ay may 2 anak na lalaki sa labas, 2 anak na babae sa labas, at 3 asawa sa labas. Tama ba ako? Ikaw! Young Master Ye, hayaan mong tanungin kita. Bakit sa tingin mo nagpunta pa rin ako rito kahit malinaw kong alam na mayroon kang pribadong hukbo na naghihintay para patayin ako? Young Master Ye, hula ka, bakit ako nandito pa? Gayong alam kong may mga sundalo kang naghihintay para patayin ako. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo.
Kahit nasaan ka man, gaano man karaming patibong ang inihanda mo para sa akin, ligtas ako. Ikaw! Young Master Ye, walang saysay na magpatayan tayo ng ganito. Takot na takot ka sa kamatayan, at ang pagpatay sa iyo ay malaking problema rin para sa akin. Bakit hindi tayo maupo at lutasin itong problema ng mahinahon? Ano sa tingin mo? Ibaba ninyo ang inyong mga baril. Paiyakin ninyo ang lahat ng mga armado. Pagod na akong laging nagbabantay ng ganito. Lahat, umalis kayo. Xiaoxui, ano ba ang ginawa mo? Bakit ka biglang nag-away kay Young Master Ye? Hello, Tio Shen. Ako si Chen Mo. Sino itong batang Panginoon? Isa lang siyang ulilang walang magawa. Xiaoxui, nag-away kayo ni Young Master Ye para sa isang katulad niya? Itay, malapit na niyang putulin ang kamay mo. At kinakampihan mo pa siya. Pero... Utang ng tatay mo sa akin ng 100 bilyon. Hindi ba normal na kinakampihan niya ako? Oh, Young Master Ye, ano sa tingin mo ang gagawin natin dito? Tio Shen, basta ipapakasal mo si Ruoxue sa akin ng maayos at susundin niya ako, makakalimutan ko ang 100 bilyon. Higit pa rito, bibigyan ko ang pamilya Shen ng walang katapusang benepisyo. Kung hindi, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Xiaoxue, narinig mo yon, di ba? Hindi ka pwedeng maging matigas sa usaping ito. Gusto mo bang makita na mamamatay ang tatay mo at masira ang pamilya? Ngunit, Tito Shen, si Ye Yang ay may baluktot na pagkatao at gumagamit ng mga karumaldumal na paraan. Kung pipilitin mo si Ruoxue na pakasalan siya, hindi mo ba siya itinakwil habang buhay? Anong alam mo? Mula pagkabata namuhay si Ruoxue sa karangyaan at natamasa ang lahat ng benepisyo ng ating pamilyang Shen. Ngayon, turno na niya na mag-ambag sa pamilya. Dad, binabaliwala mo ba talaga ang kaligayahan ko para lang sa kanya? Kahit anong mangyari, gusto ka talaga ni Young Master Ye. Ang kasal ay tungkol lamang sa pagkuha ng kailangan ng bawat isa. May pag-ibig man o wala, mauuwi rin ito sa gulo. Ruoxue, magiging makasarili ka ba talaga na panoorin ang pagtanda ng iyong ama at ang pagkasira ng ating pamilya para lang sa mahirap na lalaking ito? Marami kang nabasa at napanood na mga palabas. Dapat alam mo kung gaano kasawi ang iyong kapalaran kung makapag-asawa ka ng Phoenix Man. Hindi inakala ng ama na patuloy kang magsasalita tungkol sa pagiging malayang babae. Ngunit sa huli, isa ka pa rin lamang hangal na obsessed sa pag-ibig. Ngunit, ako... Iba na sa akin ito. Tito Shen. Huwag mong subukang lumapit sa akin. Kahit tawagin mo akong dad, hindi gagana. Kung talagang kaya mo, bayaran mo ang 100 bilyon sa akin. Tito Shen, huwag kang mag-alala. 100 bilyon ay maliit na problema. Tutulungan kitang lutasin yan. 100 bilyon ay maliit na problema. Nangangahas ka pa talagang magmayabang ng ganyan. Makakakuha ka ba kahit 10,000 yuan mula sa iyong buong katawan? Manahimik ka. Hindi mo paturno para magsalita. Tito Shen, una, kailangan kong itama ang ilan sa iyong mga pananaw. Una, mali ang sabihin mong makasarili si Ruoxue. Ikaw ang napakasarili na hindi mo pinapansin ang buhay o kamatayan ng sarili mong anak. Gayunpaman ay sinisisi mo siya. Nakakahiya. Pangalawa, mali rin ang sabihin mong obsessed sa pag-ibig si Ruoxue at tawagin akong Phoenix Man. Nakakita ka na ba ng Phoenix Man na kasing lakas ko? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto kong sabihin? Mas mabuti pang makinig kang mabuti. Tutulungan kitang lutasin ang problemang 100 bilyon. Young Master Ye, ang 100 bilyon na ito ay utang sa pagsusugal. Gaya ng kasabihan, sa pagsusugal, walang absolutong talo. Ngayon, turno ko na makipagsugal sa iyo. Gusto mong tumaya? Tumaya? Siyempre naman. Kahit marami tayong pera, hindi tayo pwedeng malinlang sets, di ba? Bata, alam kong may kakayahan ka pero napakalakas ng taong iyon. Ano ang dapat katakutan, Tio Shen? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ay isang Diyos na lahat alam at lahat makapangyarihan. Maaaring pagtawanan mo ito ngayon, pero hindi mahalaga iyon. Patutunayan ng panahon ang lahat. Kamusta, Batang Guro, Ye? Ayos lang tumaya, pero ano ang taya mo? Huwag mong sabihing hihingi ka ng pera kay Shen Ruoxue? Sa tingin ko, dapat simple lang tayo. Ang mga target mo ay ang pamilyang Shen at si Ruoxue, at sa ngayon, ako ang pinakamalaking sagabal mo. Kaya itataya ko ang buhay ko laban sa iyo. Talaga bang iniisip mong ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 100 bilyon? Siyempre naman, ang buhay ko ay higit pa sa 100 bilyon. Dahil kaya kong kunin ang buhay mo anumang oras na gusto ko. Ikaw ang magdesisyon kung paano tayo tutaya. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Kung matalo ka, kalimutan na natin ang 100 bilyon na utang sa iyo ni Tio Shen kanina. Ano sa tingin mo? Ako ang magdedesisyon kung paano tayo tutaya. Tama.
Sige na nga, dahil tutuloy na tayo sa pagtaya. Itaas na rin natin ang mga pusta. Paano? Kung matalo ka, hindi ko gusto ang buhay mo. Gusto kong putulin ang mga kamay at paa mo. Sige. At isa pa, gusto kong hubarin ni Shen Ruoxu ang lahat ng damit niya sa publiko at lumuhod para yumukod ng 3 beses sa akin. Shen Ruoxu, hindi ba't napakalamig at napaka-arogante mo? Gusto kong makita kung paano ka pa rin magiging arogante matapos mong hubarin ang lahat ng damit mo at lumuhod sa akin sa publiko. Shen Ruoxu, hindi ka ba malamig at mayabang? Gusto kong makita. Pagkatapos mong hubarin ang lahat ng iyong damit at lumuhod sa akin sa publiko, paano ka pa magiging mayabang? Young Master Ye, hindi ba't papakasalan mo si Xiaoxu namin? Hindi ba ito nararapat sa'yo? Tumahimik ka! Hindi mo pa oras para magsalita, ikaw na matandang talunan. Nagbigay ako ng napakaraming pagkakataon sa iyong pamilyang Shen. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo alam kung paano pahalagahan ang mga ito. Kung ganoon, mula ngayon, ang iyong pamilyang Shen ay luluhod sa harap ko. Ikaw. Kumusta? Naglakas loob ka bang tumaya? Kung hindi, umalis ka sa daan. Siyempre tataya ako, ngunit hindi ko kailanman gagamitin si Ruoxu bilang pusta laban sa'yo. Kung gayon, wala nang masasabi pa. Kung gayon ay magtaas ka ng 10 bilyong yuan kasama ang pamilyang Shen para sa akin. Sandali? Ano? Ruoxue, huwag kang maging padalos-dalos. Siguradong mananalo ka, tama? Siyempre. Can the charge and diary and the listener. Kaya kong tanggapin ang iyong taya. Kung mananalo ka, maaari akong sumang-ayon sa lahat ng iyong mga kahilingan. Ngunit kung matatalo ka... Noong una, ang 100 bilyon na iyon ay pusta sa buhay ni Xiao Chen. Ngayon iginigiit mong idagdag ang aking anak bilang dagdag na pusta. Hindi ka ba dapat magdagdag din ng kaunti pa sa pusta? Ano ang gusto mo? Sa tingin ko, kung matalo ka, hubarin mo ang lahat ng iyong damit sa publiko at luhod na yumuko ng 3 beses sa akin. Ano sa palagay mo? Sige, sang-ayon ako. Kung gayon, isulat natin ito at pumirma ng kasunduan. Sige. Kanina, sinabi mo na ako ang magdedesisyon kung paano tayo magsugal, tama? Tama yun. Sige, magsugal tayo ng Zajinhua. 1 round para piliin ang panalo. Ang Fanida Core Alpha magpapadala ng 3. Ang painigo mo ay maaari ring magpadala ng 3. Pero kailangan mo silang tipunin sa loob ng 1 minuto. Hindi ka patas. Puno ng tao mo rito. Paano kami makakakuha ng 3 eksperto sa 1 minuto? Kung hindi mo sila makuha, hindi ko problema iyon. Hindi na kailangan ng gulo. Ako lang ay sapat na para sa panig ko. Huwag mong gawin yan, Xiao Chen. Malinaw na alam nilang manipulahin ang mga baraha. Lalaban ka sa 3 ng mag-isa. Kahit anong baraha makuha mo, hindi ka mananalo. Tito Shen, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko sa iyo noon, ako ay Diyos na alam ang lahat at makapangyarihan. Walang imposible para sa akin. Gusto mo bang kung puputulin ko rin ang mga baraha ng 1 beses? Siyempre hindi. Dahil 1 round lang ang magpapasya sa panalo, huwag na tayong magpigil, ipakita na lang natin agad ang ating mga baraha. Ang suwan ng baraha ko ay talagang pangit. Walang pares na 2, 3, 5. Mukhang mabuti ang swerte ko ngayon. 3 A. Naku, pangit din ang mga baraha ko. 3 Q. Paano ito nangyari? Anong mali, Itay? Natalo ba tayo? Siyempre, natalo siya. Pero hindi pa na ipakita ni Chen mo ang kanyang mga baraha. Hindi na niya kailangang ipakita ang kanyang mga baraha. Dahil kahit anong baraha niya, hindi siya mananalo na ako. Talaga bang ganon? Shen Ruoxu, mukhang hindi mo lubos na iintindihan ang mga patakaran ng Zajinhua. Ang 3 as sa kamay ko ang pinakamalaking Baozi. Ang tanging kamay na tatalo sa aking pinakamalaking Baozi ay ang hindi magkaparehong 2, 3, 5. Paano mo nalamang wala si Chen mo ng hindi magkaparehong 2, 3, 5 sa kanyang kamay? Kahit pa meron siyang hindi magkaparehong 2, 3, 5, pasensya na, hindi pa rin niya matatalo ang 3 Q ko? Kaya kahit anong baraha pa ang hawak ni Chen mo, tiyak na matatalo tayo? Tama. Ganun ba? Talagang ganoon nga. Shen Ruoxu! Shen Ruoxu! Hindi mo pa napagtanto, isa lang siyang manloloko na may galing sa martial arts, isang impostor,
Tinatawag ang sarili na may alam sa lahat at makapangyarihan. Wait, Ano na ang gagawin natin? Xiao Chen, sinira mo kami. Sa katunayan, mula pa lang sa simula ng larong ito ng baraha, ang resulta ay napagpasyahan na. Ganun ba? Malinaw mong naalala ang pagkakasunod-sunod ng pagbibigay ng baraha at malinaw ko rin itong naalala. Isang beses kong pinutol ang mga baraha at ginawa ang pinakamainam na ayos. At isang beses ka rin nagputol ng baraha. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, dapat mayroon kang 3K sa iyong kamay. Chen mo, salbahe ka, natalo ka. Ayon sa taya, puputulin namin ang iyong mga kamay at paa. Bata, hindi ka naman aatras sa iyong salita, hindi ba? Ayon sa taya, puputulin namin ang iyong mga kamay at paa. Bata, hindi ka aatras sa iyong salita, hindi ba? Kung matalo ako, tatanggapin ko ang bunga ng pagtaya. Mabuti. Hey siya, bye siya. Putulin mo ang kanyang mga kamay at paa para sa akin. Yayang, tama na yan. Sapat na. Simula pa lang to. Hindi ba laging mayabang ang bastardo na to? Ngayon talo na siya. Gusto kong makita, kung walang kamay at paa, paano pa siya magiging mayabang? Yayang, sa huli, ito ay sa pagitan nating dalawa. Ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Gusto mong pakawalan ko siya? Hanggat pakawalan mo siya, handa akong pakasalan ka. Pakasalan mo ako? Tama. Makikipagtulungan ako ng husto at susunod sa'yo. Maaari mo bang tigilan ang pagsasangkot sa mga inosenteng tao? Sa lahat ng tao na ito, hindi ka kailanman sumuko. Ngayon, para sa lalaking ito, handa kang yumukod sa akin? Shenru Waxui, kakaiba ka talaga. Ituring mo na lang na nagmamakaawa ako sa'yo. Sige na. Hindi pwede. Ngayon nagmamakaawa ka sa akin? Sabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Puputulin ko ang mga kamay at paa ni Chen mo. Pipilitin din kitang hubarin ang lahat ng iyong damit sa publiko at luluhod sa harap ko. Pababayarin ko ang pamilya Shen ng 10 bilyon at ibabagsak ang pamilya Shen sa bangkarote. Ito ang bunga ng iyong pagsuway sa akin, Shen Ruoxiu. Yeyang, kailangan mo ba talagang itulak kami sa bingit ng kapahamakan? Oo, itutulak ko kayo sa kapahamakan. Hey siya, bye siya. Putulin mo ang mga kamay at paa ng bastardo na to para sa akin. Takbo. Bilisan mo at Takbo! Bilisan mo ang takbo! Bakit ako tatakbo? Chen mo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba susuko matapos matalo? Siyempre susuko ako kung matatalo ako. Kung gayon, sumuko ka na at hayaan mong putulin namin ang iyong mga kamay at paa. Kung matalo ako, tatanggapin ko ang pustahan at hahayaan kong putulin mo ang aking mga kamay at paa. Ngunit ang punto ay, hindi pa ako natatalo. Walang saysay ang sinasabi mo. Natalo ka! Ang aking 3K ay mas malaki kaysa sa iyong 2, 3, 5 na walang kapareha, tama? Tama yan. At mas malaki rin sila kaysa sa iyong 3Q. Tama rin yan. Tapos ano? Sa huli, ang iyong 3K ay mas maliit pa rin kaysa sa 3A. Ayon sa mga patakaran, iyon nga ang kaso. Ang 3K ay hindi mas malaki kaysa sa 3A ni Yeyang. Ngunit ang problema, nandaraya siya. Ano? Sinasabi mong nandaraya ako? Tama. Kung sino man ang mahuling mandaya ay matatalo sa pustahan. Sinasabi mong nandaraya ako? Nasaan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, paninirang puri iyan. Gusto mo ng ebidensya? Simple lang. Lahat ng baraha natin ay asul ang likod. Tignan mo ang kulay ng likod ng iyong mga baraha. Sige, gagawin kitang kumbinsido kahit sa kamatayan. Paano ito naging posible? Paano ito nangyari? Nandaraya ka talaga. Panalo tayo, di ba? Oo naman, nanalo tayo. Hindi ko ba sinabi? Ako ay Diyos na nakakaalam ng lahat at makapangyarihan. Paano ako matatalo? Nakakainis ka. Hindi mo sinabi agad na nanalo ka. Pinag-alala mo ako ng matagal. Nandaraya ka? Binibining Ye, nagbibiro ka ba? Ikaw ang nahuling mandurugas. Pero ako ang isinasabit mo. Bukod pa riyan, kung nandaraya man ako para sa sarili ko lang, paano ako makikipagdayaan sa inyo? Ikaw! Ginooy, ang bilis ng kamay mo. Humahanga ako sa iyo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Yeyang, panalo tayo, kaya dapat tuparin mo na ang pangako mo, di ba? Ako... Ano ka? Kapag natalo ka, dapat tuparin mo ang pustahan. Sige na, walisin natin ang 10 bilyon. Tara na! Teka, binibining Ye, ayos ka lang ba? Kung matalo ako, tatanggapin ko ang parusa at puputulin ang mga kamay at paa ko. Pero kapag natalo ka, iiwan mo na lang kami?
Bakit? Inaasahan mo bang luluhod ako? Hindi lang pagluhod. Kailangan mong hubarin lahat ng damit mo bago lumuhod. Hindi ba ito ang kondisyon mo? Gusto mong lumuhod ako? Itanong mo muna kay Shintian. Karapat. Gusto mong lumuhod ako? Itanong mo muna kay Shintian. Karapat dapat ba siya? Kalimutan na lang natin to. Itay, hindi natin to pwedeng hayaan lang. Nag-iwan ba siya sa atin ng kahit kaunting awa? Ito. Pero... Tito Shen, medyo malambot ang puso mo dito. Magkaaway na ang pamilyang Shen at Ye. Walang puwang para sa kompromiso. Nasa punto na tayo ng pagbubuhos ng dugo sa isa't isa, tapos nag-aalala ka pa na magagalit sila kung sobra na? Sa ugali mong yan, ang pamamahala sa pamilyang Shen ay mauuwi lang sa kapahamakan. Ito. Pero okay lang. Simula ngayon, tutulungan ko si Ruoxue, pamahalaan ng pamilya. Paano mo nasabi yan? Hindi ba kasalanan mo lahat kung bakit nasa gulo ang pamilya natin? Tito Shen, medyo hindi ito patas sa akin. Dapat nga pasalamatan mo ako. Ako ang tumulong sa pamilyang Shenyo na makita ang tunay na kulay ni Yeyang. Itay, hindi mo pa nakikita. Kahit pakasalan ko siya, isusugod pa rin niya tayo sa kapahamakan. Kahit hindi mangyari ito ngayon, gaganti siya sa atin ng walang awa balang araw kung hindi natin gagawin ang gusto niya. Totoo yan. Sige, binatang Ye, hubarin mo ang damit mo, lumuhod ka at yumuko. Sige, bibigyan kita ng 100 milyon. Tapusin na natin to. Use milyon? Ano, kulang pa ba yan sa'yo? Hindi sapat ang 100 milyon. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi lang 100 milyon. Kahit 10 bilyon o 100 bilyon ay hindi sapat. Ngayon gusto ko lang makita kang binatang Ye nakaluhod ng hubad. Gusto ko lang makita kang nakaluhod at walang damit, binata Ye. Ikaw! Ang tayagyan ay taye. Bakit hindi ito bilang sa iyo, binata Ye? Chen mo, paano kung ganito? Ako na lang ang yumuko. Kung gusto mong manood, pwede kong hubarin lahat ng damit ko. Umalis ka. Ngayon gusto kong makita si binata Ye na hubad at yumuyuko. Anong tingin mo sa sarili mo? Yeyang, anong pinagsasabi mo? Hindi ba ganito mo kami pinilit noon? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa'yo. Ngayon, naramdaman mo na rin, hindi ba? Maging walang katwiran ako ngayon. Hindi ako luluhod. Ano ang magagawa mo? Ano, gusto mo pa akong patayin? May tapak ka ba? Bitawan niyo ang aming master. Kung hindi, papatayin namin sina Shen Ruoxue at Shen Tian. Sige, patayin niyo sila. Bibigyan kita ng 10 beses na tapang. Bilis na, patayin niyo sila. Ikaw... Huwag kang mag-alala. Kahit patayin mo si Ruoxue at ang biyenan ko, hindi ko papatayin ang master mo. Dahan-dahan ko siyang pahihirapan. Uunahin ko ang mata niya, tapos lahat ng kuko niya. Jin Wushu, magkukumpara tayo. Tingnan natin kung sino ang mas malupit at sino ang unang bibigay. Pagkumparahin natin, tingnan natin kung sino ang mas malupit at sino ang unang susuko. Ikaw! At hayaan mong bigyan kita ng babala. Kung maglakas loob kang saktan si Ruoxue, sisiguraduhin kong daang beses na mas malungkot ang iyong kapalaran kaysa sa kanya. Mabilis at walang awa kang kumilos, ngunit mayroon ka pa ring paraan. Talagang karapat-dapat kang maging lalaking hinahangaan ko. Chen mo, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Gusto kong hubarin mo lahat ng damit mo at lumuhod. Taya ay taya. Kailangan mo bang gawin ito? Tama. Kailangan kong gawin ito. Walang puwang para sa pagbabago. Hindi ka ba natatakot na maghihiganti ang pamilyang Ye mamaya? Kung pakakawalan kita ngayon, hindi ka rin ba maghihigante sa amin mamaya? Tatanungin kita sa huling pagkakataon, luhod ka o hindi? Kung hindi ka luluhod, bubulagin muna kita ng isang mata. Luluhod ako, luluhod ako. Kung ginawa mo ito kanina pa, napakasimple sana ng lahat. Hindi mo ba pakakawalan ng mga tao? Gusto mo bang unahin kong singilin ang interes mula sa iyong amo? Hindi mo pa rin sila pakakawalan? Hindi mo ako masisisi, di ba? Hindi ako hangal. Hubarin ang damit at lumuhod.
Hindi mo na kailangang hubarin ang huling kasuotan. Luhod ka ngayon, chin mo. Ang kahihiyang ito ngayon. Anong problema? Nalimutan mo na ba kung gaano kakayabang kanina nang isipin mong nanalo ka na? Pumayag na si Ruokshu na pakasalan ka at sundin ka. Pero ikaw, gusto mo pang putulin ang mga kamay at paa ko at pahubarin si Ruokshu para lumuhod sa'yo. Ikaw? Anong klaseng nilalang ka ba? Hindi ka karapat-dapat umiyak dito. Kung may kahit konting kabutihan ka man lang, hindi tayo mapupunta sa ganito. Sige na, Chenmo, tumigil ka na sa pagsasalita. Ang luntiang bundok ay mananatili at ang luntiang tubig ay dadaloy magpakailanman. Ang kahihiyang ito ngayon, ako si Ye Yang, ay babayaran ito ng 100 ulit balang araw. Teka. Sino itong lalaking ito? Bakit hindi ko siya nakita dati? Ang kanyang presensya ay mahina, halos hindi maramdaman. Isa siyang master, isang napakakilabot na master. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Yang. Kung hindi... Para saan ka nandito? Paumanin, Yang. Narinig ko lang na may problema ka, kaya gusto ko sanang... Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Bilisan mong tanggalin itong halimaw na ito. Sige. Yang. Ang lakas niya talaga? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko lahat. Huli na ako. Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo at patayin iyang talunan. Sige. Teka, binibining Ye. Aminado akong malakas siya, pero pwede mo siyang tanungin, kung isugal ko ang buhay ko para patayin ka, mapoprotektahan ka ba niya at ng mga tauhan mo rito? Yang, kung isusugal niya ang lahat para patayin ka, mapapatay ko siya, pero hindi talaga natin masasabi na ligtas ka. Talunan! Sa madaling salita, kung hindi mo ako bibigyan ng ligtas na daan ngayon, hindi rin kita bibigyan ng ligtas na daan. At saka, huwag mong isiping papasukin ang mga bodyguard mong may baril. Kung may mangyaring gulo, tiyak na mamamatay akong kasama ka magkasamang pagkawasak. Talaga namang mapilit kang dumikit sa akin, no? Hindi ko na magagawa iyon. Dahil ikaw lang ang pag-asa ko ngayon. Ikaw! Ang dami kong tao, ang dami kong tauhan, wala ba tayong magagawa laban sa kanya lang? Yang, basta't wala ka sa eksena, wala akong magiging alalahanin at madali lang siyang mapapatay. Kung wala siya sa eksena, papayag ba akong palibutan niyo ako ng ganito karami? Hindi ba ako hihingi rin ng tulong? Sa madaling salita, wala akong pakialam. Kailangan mong ipaghiganti ang kahihiyang ito para sa akin. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito kalaking insulto sa buong... Kailangan mong ipaghiganti ang kahihiyang ito para sa akin. Hindi pa ako nakaranas ng ganito kalaking insulto sa buhay ko. Ye Yang, kailangan mong malaman kung kailan titigil. Tumahimik ka! Pangit ka! Balang araw mapupunta ka sa mga kamay ko! Ikaw? Mahal, huwag tayong magalit sa isang hindi sibilisadong tao. Tai. Sabi ko, Young Master Ye, hindi ka ba pwedeng maging mas magalang? Sa tuwing bubuksan mo ang bibig mo, puno ka ng kabastusan. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Kung gusto mo ng sabay na pagkasira, uunahin kitang patayin, tapos hayaan mong patayin kami ng mga tauhan mo. Masosolve na ang problema. Ito lang ba ang tanging galaw mo? Kung gayon, bakit hindi tayo magkaroon ng isang laban sa isang duelo? Ikaw? Kung manalo ka, papayagan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Kumusta iyon? Tay. Ye Yang, hindi ka ba pwedeng maging mas magalang? Itigil mo na ang pagtawag ng loser at bitch sa mga tao sa tuwing nagsasalita ka. Isa kang batang master mula sa kapital para sa Diyos, akala ng mga hindi ka kilala, ay isa kang magnanakaw sa kalye. Tay. Mas maganda iyan. Young Master Ye, iyon ang pagiging magalang. Sa tingin ko, hayaan na lang natin ang nangyari ngayon. Hindi maaari ang nangyari ngayon ay hindi maaaring hayaan na lang basta. Bai Shuhong, hindi ka ba pwedeng magsabi ng kahit ano? Gumawa ka lang ng tunog. Hindi ka ba karaniwang napakagaling? Bakit ka nagiging walang silbi kapag pinakakailangan? Sabi ko, paano kung ganito? Paano ang ano? Hindi mo lang sinabi na gusto mong makipagduelo sa aking iyang? Hindi ba't sinabi mo lang na makikipagkumpetensya ka lang sa iyang ko? Yep. Oh, hindi. Teka, anong sinabi mo? Ayang ko? Anong relasyon mo sa kanya? Ikaw. Anong relasyon natin? Hindi mo problema yan. Kadiri. Chen mo, ang pakipagkumpetensya kay iyang ay hindi ka gagawing kahanga-hanga. Kung lalaki ka, makipagkumpetensya ka sa akin. Ngayon, ayusin natin nato ng patas at pagpasyahan ang panalo. Kung totoong lalaki ako o hindi, si Ruokshu ko mismo ang magpapatunay.
kayong maruming mag-partner. Sabi ko, Young Master Ye, wala ka bang manners? Kami ni Ruokshu ay nasa maayos na relasyon sa normal na paraan. Isang bastardo ka. Sa tingin ko wala nang pag-asa atong lalaking to pagdating sa manners. Ayang, huwag kang mag-alala. Pabalikan ko sila. Sana magawa mo talaga. Shenmo, ngayon magkakaroon tayo ng patas na kompetisyon na 3 rounds. Piliin mo ang sa tingin mo ay magaling ka or ang sa tingin ko ay magaling ako. Ang mananalo sa 3 rounds. Kung manalo ako, kailangan mong hubarin lahat ng damit mo, lumuhod at yumuko 3 beses kay Yang ng malakas. At si Shen Ruokshu, kailangan mo ring gawin yan. Hubarin ang damit mo at lumuhod din. Tama. Kadiri. Bakit ako makikipagkompetensya sa iyo? Hindi ko gagawin. Ayaw makipagkompetensya? Kung ayaw mong makipagkompetensya, walang aalis dito ngayon. Gusto mo palang maglaban hanggang kamatayan, ha? Sige na! Pinipilit mo talaga ako, ano? Mukhang kayo ang pumipilit sa amin. Shenmo, kung hindi ka makikipagkompetensya, wala akong magagawa kundi isugal ang buhay ko para makahanap ng paraan palabas para kay Yang. Naniniwala ako na kung pipigilan kita sa lahat ng paraan, siguradong makakatakas si Yang. Kapag nakalabas siya, ang mga snipers ay nasa posisyon na at lahat kayo dito ay mamamatay. Nananakot ka ba sa akin? Kung meron kang ganitong trick, bakit hindi mo sinabi noon pa man? Yang, sa kasong iyon, malaki ang panganib ko. Hindi biro ang lakas ng ginoong ito. Nakakatakot ang kapangyarihan niya. Wala akong pakialam. Basta't ligtas ako, iyon ang mahalaga. Sige. Hindi niya pinapahalagahan ang buhay mo? Bakit isisinugal mo pa ito para sa kanya? Ano sa iyo? Sige, kung ano ang gusto mo. Shenmo, makikipagkompetensya ka ba o hindi? Kung hindi, ngayon ay wala akong magagawa kundi isugal ang buhay ko para makahanap ng paraan para kay Yang. Tumigil ka sa kakasalita, Bai Shuhong. Pasok na! Binibining Ye, anong pinaplastic mo? Hindi ba kita kilala? Kung hindi mo talaga pinahalagahan si Bai Shuhong, bakit mo siya tinago ng ganito at ngayon mo lang ilalabas? Sige, makikipagkompetensya ako, pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Una, kailangan mong utusan sa si Orang na isara ang pangunahing pinto mula sa loob. Ayokong pumasok ang mga armadong bodyguard na iyon. Kailangan ko ng medyo patas at ligtas na paligid. Sige. Pangalawa, binibining Ye, hindi pa tapos ang sugal na pinag-usapan natin kanina. Madali lang yan. Pwede tayong magsugal muna. Kung manalo ako, mawawala na ang sugal na kailangang lumuhod si Yang. Na kung matalo ako, parehong si Yang at ako ay mapunta sa iyong awa. Ano yon? Mabuti. Kung gayon, utusan mo ang isang tao na isara ang pangunahing pinto mula sa loob. Kaya magsugal muna tayo kung kailangan bang lumuhod si Yang. Magsugal muna tayo ng isang round. Sige. Sige na, paano mo gustong magsugal? Napakayabang niya. Sige na, paano mo gustong tumaya? Ang kumpiyansa niya. Pwede bang kahit ano ang pag-usapan? Oo, kahit ano. Kung gayon, magpaligsahan tayo sa darts. Darts? Sige. Guhit tayo ng bilog na may diametro na mas mababa sa 1 metro dito sa kwarto. Ikaw ang tatayo sa loob ng bilog at 3 darts ang itatapon ko sa iyo. Kapag lumabas ang paa mo sa bilog, talo ka. Kung gayon, ikaw muna ang tumayo sa bilog at ikaw muna ang target namin. Imposible. Ako muna ang dapat tumira sa kanya. Bakit? Sige, siya na ang mauna. Baliw ka ba? Magaling na siya sa darts tapos tatayo ka pa sa loob ng bilog para patamaan? Hindi ka ba naghahanap ng kamatayan? Ayang, pagtiwalaan mo na ako, kaya ko to. Kung maglakas loob kang mamatay, sasabihin ko sa'yo, kahit maging multo ka pa, hindi kita titigilan. Sige. Sigurado ka bang gusto mo siyang patayin? Baka hindi ko siya mapatay. Kahit masugatan ko lang siya, iyon na ang pinakamagandang resulta. Kailangan mong malaman, hindi maganda ang sitwasyon natin. Gaano siya kagaling? Kahit ikaw... Higit pa sa magaling. Halos isang halimaw siya. Ano ang binubulong mo? Pwede na bang magsimula o hindi pa? Shenmo, kung pag-iwas lang, kaya nating lahat yan. Ano ang gusto mong sabihin? Nang hindi lumalabas sa bilog na ito, magpapaligsahan din tayo sa pagsalo ng darts. Kung sino ang makasalo ng mas marami, siya ang panalo. Hindi na natin kailangang lumabas dito. Makikipagkompetensya rin tayo sa pagsalo ng darts. Kung sino ang makasalo ng mas marami, siya ang panalo. Sige! Sigurado ka ba dyan? Xiaoxui, huwag kang mag-alala. Ang Xiao Chen na ito ay parang Diyos na alam ang lahat at makapangyarihan. Walang problema. Pero... Ato Bai Shuhong na ito ay ba and paiwagang. Pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala dahil sa huli ay atin ang tagumpay. Hindi ako basta-basta nangangako. Pero kapag nangako ako, siguradong tutuparin ko. Sige, naniniwala ako sa'yo. Dahil hindi ka pa nagkakamali sa iyong kalkulasyon. Maaari na ba tayong magsimula? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kami bilang mag-asawa ay nag-uusap tungkol sa mga pribadong salita ng pag-ibig. Hindi mo ba nahahalata? Ikaw... Naku naman, Young Master Ye, napakabastos mo talaga. Ikaw. Shenmo, magsimula na tayo.
Sige! Ang galing mo, Kuya Bai. Magaling. Iwero or kapar follows na pagpadaroy. Nasalo lahat. Ang talo mo! Ngayon naman ang aming pagkakataon na ihagis ang dart sa iyo. Ngayon naman ang aming paghagis ng mga dart sa iyo. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Patayin mo siya para sa akin. Ye Yang, ikaw. Shen Ruoxu, nakatakda kang maging babae ko. Naiintindihan mo? Patay na si Chen mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kadiri, 3 dart sabay mo pa pinakawalan. May sinabi ba sa rules na hindi pwede sabay? Ikaw. Wala nang satsot. Talunan ako sa round na ito. Kung gayon, hindi na kailangang lumuhod ni Ayang, tama? Hindi na kailangan. Mahusay! Chen mo, tapos na ang pampagana. Simulan na natin ang opisyal na kompetisyon. Sa susunod na kompetisyon, pipili tayo ng best of 3 rounds. Ano ang ating paglalabanan? Para sa patas na laban, magbunot tayo. Paano kung gagawa tayo ng bunot para sa mga event ng kompetisyon na pareho nating sang-ayunan? Sige! Tingnan mo to. Walang problema. Para sa patas na laban, si Miss Shen ang magbunot. Sige. Ngayong napagpasyahan na ang opisyal na event ng kompetisyon, pag-usapan natin ang parusa ng matatalo. Ye Yang, kailangan mo bang maging agresibo? Oo, gusto ko lang maging agresibo at hindi ako magbibigay ng puwang para sa kompromiso. Itigil mo na yan. Magtakda na tayo ng mga kondisyon. Kung matalo kami, babayaran kita ng 10 bilyong yuan. Bukod pa riyan, hubarin ko ang lahat ng aking damit at luluhod para humingi ng paumanhin sa'yo. Hindi, nagbago na ang isip ko ngayon. Hindi ko kailangan na lumuhod ka sa amin. Ano ang gusto mo? Gusto kong pilayin ang kaliwang kamay niya. Ikaw. Sige, walang problema. Ayang, ikaw. Ano ang kinatatakutan mo? Tatalo ka pa rin naman. Paano kung matalo kami? Kung matalo ka, kailangan mo ring bayaran ako ng 10 bilyong yuan. Siyempre, bukod pa riyan, gusto kong hubarin ni Chen mo ang lahat ng kanyang damit, lumuhod sa akin, at yumukod ng 3 beses ng malakas. Gusto ko rin na sumama si Shen Ruoxu sa akin ngayong gabi. Hindi makatarungan ang pustahan na ito. Hindi pwedeng isama si Ruoxu sa pusta. Hindi makatarungan? Madali lang yan. Magdadagdag ako ng isa pang pusta, ang braso ni Bai Xiuhong. Ye Yang, buhay ni Bai Xiuhong ang nilagay niya para sa iyo. Bakit ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa kanya? Wala kang pakialam diyan. Gusto niya. Kahit paano ang tratuhin ako ni Ayang, handa akong tanggapin. Sige na nga, kasalanan ko kung nakialam ako. Chen mo, ano ang masasabi mo? Hindi pwede. Hindi ko isusugal ang babae ko. Kung hindi tayo magkasundo, hindi tayo magkakaintindihan. Kung hindi tayo magkasundo, tigilan na natin ang pag-uusap. Dahil hindi ka takot mamatay, ganun din ako. Pustahan tayo. Kung matalo ka, putulin mo ang isang braso mo bilang pusta. Ano sa tingin mo? Ruoxu, ikaw? Naniniwala ako sa iyo. Sige, pumayag na ako. Unang round, paggulong ng dice. Pagbagsak ng tasa ng dice, kailangan mong ilabas ang barahang hawak mo para mahulaan ang numero. Kung sino ang magkamali sa hula, talo. Hindi pa nga bumabagsak ang dice? Nahuhulaan mo na kung anong numero ang hawak ko? Lahat ng bagay sa mundo ay may sinusunod na patakaran. Kahit hindi pa bumabagsak ang tasa ng dice mo, ang numero ay desidido na. Ito ay 9. Paano ito nangyari? Sige! Akala ko ang husay ko sa dobleng salamangka.
Maliit na bagay ang talento ko kumpara kay Kuya Shu Hong. Oo naman. Susunod, ako naman. Kaya mo ba? Mahirap sabihin. Ang kahon na ito ay paglikha ng bagong langit at lupa. At pagbagsak ng tasa, iikot pa rin ang mga dice ng mabilis at magbabanggaan. Magbabago ang kanilang direksyon dahil sa pagbangga. Pero kailangan mong ilabas ang baraha mo bago bumagsak ang tasa ko. Kaya panalo ako dito. Talunan ka. Medyo malayo lang. Mukhang mas malakas ka pa sa inaakala ko pero sayang natalo ka. Simulan na ang ikalawang round. Ayos lang, naniniwala akong magagawa mo. Ano ang mga nakasulat dito? Anong mali? Bawat isa, magsulat ng 4-digit na numero tapos hulaan ang numero ng kalaban. Sinong henyo ang gumawa ng ganitong paraan ng kompetisyon? Paumanhin, pero ako ang gumawa ng pamamaraang ito. Nabaliw ka na ba? Imposibleng mahulaan yan. Pakialam mo sa sarili mo. Gusto ko to. Sa tingin ko, dapat ulit tayong bumunot. Imposibleng mahulaan ng tama. Siyempre, kung ayaw mong bumunot ulit, tabla na lang itong round. Hindi na kailangan yan. Paano kung sa swerte ko tamaan? Sige, dahil gusto mong sayangin ang oras, simulan na natin. Chen mo, ano ang ibig sabihin nito? Talaga bang mahuhulaan ng tama? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ngayon, nahuhulaan na ng bawat panig ang numero ng kalaban. Sino mauna? Kilo, hindi ko mahuhulaan. Kung mahulaan niya ang numerong sinulat ko, panalo siya. Ang hula ko sa numerong sinulat mo ay 4597. Sigurado ka ba? Nakapagtataka ba yon? No, hindi ko alam kung ano ang punto ng pustahan nato. Ipahayag ang sagot ko. $6250. Hindi rin tama, Xiao Chen. Hindi ba't sinabi mong makapangyarihan kang Diyos? Anong nangyayari dito? Chen mo, ano ba talaga ang binabalak mo? Malalaman mo rin mamaya. Mukhang tabla na naman ang round na ito sa atin. Tama. Kung gayon, simulan na natin ang pangatlong round. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang bumunot para sa pangatlong round. Simulan na lang natin kaagad ang kompetisyon sa martial arts. Sige. Turuan mo ako ng leksyon. Hindi na kailangan yan. Sa puntong ito, wala ka na dapat itinatago, di ba? Nung gusto mong sabihin. Ang taong nagpadala para patayin si Ruok Shui at ang bumili kay Xuelang, hindi ba't ikaw yun? Paano nangyari? Hindi ko nga siya kilala. Tama ka. Ako nga. Bakit mo ako gustong patayin? Hindi naman kita inaway. Talagang hindi mo ako inaway. Bakit? Ruok Shui, hindi mo ba naiintindihan? Gusto ka ni Ye Yang. Yan ang krimen mo. Ako. Gawin mo na. Japanese ninjutsu. Oo. Pero ang ninjutsu ay may sinusundan din. Kapag nalaman ko yon, madali na kitang patayin. Sayang, hindi mo na magagawa yan. Ganun ba?
Shenmo, huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa'yo? Tanga ka. Sa wakas, nahulog ka sa aking mga kamay. Shenmo, ayon sa taya, natalo ka. Paano ito nangyari? Xiaochen, hindi ba't sinabi mong ikaw ay isang makapangyarihan Diyos? Sinira mo kami. Ayon sa taya, ang iyong pamilyang Shen ay kailangang magbayad ng 12 bilyong yuan sa pamilyang Ye. At ikaw, Shenmo, kailangang lumuhod at yumukod kay Ai Yang. At ikaw, Shen Ruoxue, mula ngayon, akin ka. Sa totoo lang, hindi mahalaga ang taya. Ang mahalaga, hawak ko na ang lahat ngayon. Paano ito nangyari? Hindi dapat ganito. Yayang, pakawalan mo si Shenmo. Kahit ano pa ang sabihin mo, papayag ako. Kung hindi mo siya pakakawalan, mamamatay ako sa harap mo ngayon. Shen Ruoxue, sa harap ko, wala kang karapatang mamatay. Naintindihan mo? Sige na, Yayang. Natalo ako. Tapusin na natin ito ngayon. Baka isaalang-alang ko pa ang pagpapalaya sa iyo at kay Bai Xiuhong. Tarantado ka. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Makinig ka. Ako na ang may kontrol ng lahat ngayon. Ako na ang kumukontrol sa sitwasyon ngayon. Mukhang hawak mo ang sitwasyon ngayon, pero baka hindi ganon. Pagod na akong makinig sa walang kwenta mo. Bai Xiuhong, putulin mo mga binti niya, papuwestuhin mo siyang luluhod at kakausapin ako. Sige! Yayang, kailangan mo bang maging ganito ka-brutal? Ang masama ay darating pa lang. Shen Ruoxue, bitch ka. Maghintay ka lang. Gagawin kong pagsisihan mong patay ka na pero di makamatay. Sisirain ko ng lubusan ng pamilyang Shen. Young Master Ye, dapat kaawaan mo ang iba kung kaya mo. Hindi ako yung tipong naaawa sa iba kung kaya ko. Shen Tian, ang tagal mo nang sumusunod sa akin. Di mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Shenmo, gusto mo pa bang lumaban? May mga armado sa paligid. Kung magtatangkang lumaban, mamamatay ka agad. Sa paningin mo, ang pagpatay ay kasing dali lang ng pagkain o pag-inom, di ba? Tama. 11:54 na ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng 5 minuto? Hayaan mo akong makasama si Ruoxue ng 5. Hindi pwede. Malakas at respetado siyang kalaban. Sige, bibigyan kita ng 5 minuto. Bai Xiuhong, ano ang karapatan mong sumang-ayon dito? Ayang, dapat igalang mo rin ako, di ba? Bukod pa riyan, sugatan na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakaganti. Shenmo, bibigyan kita ng 5 minuto. Pagkatapos, babalik ako para tuparin mo ang pustahan. Salamat. May pag-asa ka pa bang makatakas? Nasugatan ako. Bukod pa riyan, nandito pa si Bai Xiuhong at napakaraming armadong lalaki, wala akong pag-asa. Paano nangyari ang lahat ng ito? Tulad ng inaasahan. Ruoxue, bibigyan kita ng tanong. Gusto ko... Ruoxue, hindi ko tinatanong kung gusto mo ako. Kung gayon, ano? Ang gusto kong itanong ay, kung unang beses tayong nagkita, ano ang dapat kong sabihin sa iyo para magtiwala ka sa akin ng walang kondisyon? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kaya mong ibalik ang oras, di ba? Hanggat hindi pa tayo tunay na mag-asawa, hindi pa rin ako makakaalis sa pag-ulit ng araw na ito. Pero, paano ang aking kapalaran? Nalampasan mo na ang iyong kapalaran. Naalala kong sinabi mong ang ika-18 ng beses ang huli. Tama, at matagumpay kitang nailigtas. Susunod, basta't matuloy ang kasal natin, makakatulong ito para makalabas ako sa cycle na ito. Talaga? Malamang, nagmamadali ang oras, Ruoxue. Sabihin mo na, kung unang beses tayong nagkita, ano ang kailangan kong sabihin sa iyo para magtiwala ka sa akin ng walang kondisyon? Naaalala ko na. Noong 8 taong gulang ako, hilig kong ilabas ang aking saloobin sa butas ng puno sa hardin. Minsan, sinumpa ko ang tatay ko ng masama. Galit na galit ako sa kanya noon, gusto kong magkasakit siya ng malubha. Pero kalaunan, naisip kong napakasama ko kaya hindi ko sinabi kaninuman ang bagay na ito. Sige, nakuha ko na. Tapos na ang oras, Shenmo, maghanda kang mamatay. Tapos na ang oras, Shenmo, maghanda kang mamatay. Xiaochen, winasak mo ang aming Shen family. Mayroon pang 20 segundo bago matapos ang 5 minuto. Sige,
20 segundo. Maghihintay pa ako ng 20 segundo para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad pagkatiwalaan mo ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba makakatakas ka rito? Hindi ako tumatakas. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Ako ay Diyos na alam ang lahat at makapangyarihan. Baliw na ba siya? 3, 2, 1. Hoy, maubaw mong sabihing manliligaw ka sa kanya. Kami ay nakatakdang maging mag-asawa at ngayong gabi, siya ay dapat maging akin. Nababaliw ka? Nagpapakamatay ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Siyempre alam ko. Nakahanda na ang lahat. Dapat nang matapos ang walang katapusang siklong ito. Ang galaw kong ito ay tinatawag na pagbabago ng langit at lupa. Pagbagsak ng baso ng dice, mabilis pa ring iikot ang dice at magbabanggaan. Ang kanilang landas ay magbabago dahil sa banggaan, pero kailangan mong ilabas ang iyong baraha bago bumagsak ang aking dice cup, kaya talo ka sa round na ito. Talagang 6. Paano ito posible? Ang aking pagbabago ng langit at lupa ay may ilang pagbabago pa pagkabagsak ng dice cup. Wala kang tsansang sirain ito. Paano mo nagawa? Sinabi ko na sa iyo, ako ay Diyos na nakakaalam ng lahat at makapangyarihan. Xiao Chen, kahanga-hanga ka. Ano ang nakasulat dito? Ano ito? Bawat panig ay susulat ng 4-digit na numero. Tapos huhulaan kung ano ang numero ng kabila. Anong henyo ang nakaisip ng ganitong paraan ng kompetisyon? Paumanhin. Ngunit ako ang nakaisip ng paraang ito. Nababaliw ka na ba? Imposibleng mahulaan ito. Siyempre ang mga ordinaryong tao na tulad mo ay hindi ito mahuhulaan. Pero iba ako, dahil ako ay Diyos. Natural lang, ang ordinaryong tao na tulad mo ay hindi ito magagawa. Pero iba ako, dahil ako ay Diyos. Baliw ka. Sa tingin ko, dapat tayong bumunot ulit. Imposibleng mahulaan ng tama. Siyempre, kung ayaw mong bumunot ulit, ang round na ito ay pwedeng tabla. Bai Shuhong, hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang imposible sa akin. Sige, kung talagang mahuhulaan mo ng tama, kung gayon ikaw ay tunay na Diyos. Shenmo, ano ang ibig sabihin nito? Paano posible na mahulaan ng tama? Siyempre hindi ito mahuhulaan ng tao, pero mahuhulaan ng Diyos. Naiintindihan mo? Sige nga. Hindi ko mahuhulaan. Kung mahuhulaan niya ang bilang na isinulat ko, kung gayon siya ang panalo. Nagpapasikat na Diyos. Kung hindi ako nakakamali, diyan ito ay 6250. Paano ito posible? Paano mo nahulaan ang bilang na isinulat ko? Talagang 6250. Ito ay 6250. Xiao Chen, kahanga-hanga ka. Ikaw ba ay tunay na Diyos? Paano ito posible? Paano ito mangyayari? Bai Shuhong, natalo ka sa round na ito. Bai Shuhong, natalo ka sa round na ito. Sige na nga, natalo ako sa round na ito. Pero masasabi mo ba sa akin kung paano mo nagawa? Paano ko nagawa? Ano sa tingin mo? Ang paghula ng tama sa dice noong huling round ay hindi ka pani-paniwala na. Pero sa kaunting swerte, posible pa rin. Pero sa round na ito, mayroong napakaraming kombinasyon ng 4 na numero. Imposibleng mahulaan ito ng tama. Higit pa rito, walang kinalaman ang numerong ito sa aking mga password o gawi. Ito ay isang numero lamang na naisip ko bigla. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, paano mo kaya nahulaan? Ikaw ba ay isang Diyos? Sa ilang aspeto, ako ay isang makapangyarihan at nakakaalam ng lahat na Diyos. Sige na nga, magpatuloy na tayo. Ngayon, gusto kong makipaglaban ako sa iyo. Makipaglaban? Huwag kang mag-alala, Xiao Xue. Si Xiao Chen ay isang Diyos, siguradong makakaya niya. Makipaglaban? Sige. Shenmo, mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Magsimula na tayo. Japanese ninjutsu? Tama ka. Bihira kong gamitin ang ninjutsu na ito sa harap ng iba, pero perpekto ito para patayin ka ngayon. Kapag nalaman na ang mga galaw ng Japanese ninjutsu, madali lang itong harapin. Iba-iba ang Japanese ninjutsu ng bawat isa.
Pag nalaman mo ang akin, kamatayan mo na yon. Sa pagkaalam mo, kamatayan mo na yan. Talaga? Tama. Ipagpatuloy natin. Paano nangyari yon? Paano nangyari? Paano mo nalaman ang kilos ng ninjutsu ko? Sabi ko na Diyos ako. Hindi, imposible yan. Nanalo tayo. Xiao Chen, Diyos ka nga. Young Master Ye, anong nangyari? Nasaan ang mga bantay ko? Mga armado mo, di ba? Tama. Tumawag ako sa pulis. Sila na ang nagdala sa kanila. Ikaw! Yayang kay tapang mo. Bakit ka nagtago ng armas at may mga armado, mamamatay tao sa lupa ng Xia country ko? Chenmo, wala kang etika sa martial arts. Nagkasundo tayo sa patas na laban tapos tumawag ka pa sa pulis. Chenmo, wala kang martial ethics. Nagkasundo tayo sa patas na kompetisyon pero tumawag ka ng pulis. Patas na martial arts contest? May mukha ka pang sabihin ang salitang patas sa akin? Tingnan mo ang kwartong ito. Bodyguards, assassins, gunmen at isang Diyos ng sugal. Iniisip mo bang patas ito? Ji Chenmo, salamat sa pagbigay ng ebidensya na siyang nagbigay daan sa ating Divine Bureau upang hatulan ang pamilyang Ye ang cancer na ito. Director Zhao, napakabuti mo. Ang paglaban sa krimen ay tungkulin ng bawat mamamayan ng Xia country. Chenmo, hindi kita papayagang makaalis kahit maging multo pa ako. Hindi ako takot sa iyo nung buhay ka. Bakit ako matatakot sa iyo bilang multo? Chenmo, paano mo nagawa yon? Sabihin mo sa akin, nakikiusap ako? Maaring hindi ka maniniwala. Pero nabuhay na ako sa eksaktong araw na ito sa loob ng 800 taon. 800 taon? Dalhin siya. 800 taon. Xiao Chen, sinabi mo kay Bai Shuhong na nabuhay ka na sa araw na ito sa loob ng 800 taon. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko maintindihan. Iyan? Nagkunwari lang ako? Inusog ko ang oras ng kalahating oras. Dapat maabutan pa natin. Sumama ka sa akin. Talaga bang umikot ka sa isang araw na ito sa loob ng 800 taon? Talaga bang inikot mo ang isang araw na ito sa loob ng 800 taon? Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin naniniwala? Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Iniisip ko lang na hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito. Alam mo ba kung paano ko nahulaan ang 4 na numero na isinulat ni Bai Shuhong? Dahil naranasan mo na ito dati? Oo, nung nakaraang cycle. Singadya kong pinili ang paraan ng kompetisyon na ito para makahula ako ng tama sa isang subok lang ngayong pagkakataon. Kaya naman parang Diyos ako, hindi ba? Kaya naman pala. Tama, nagtanong din ako sa iyo ng isang tanong noong nakaraan. Anong tanong iyon? Tinanong kita, kung magkita tayo sa unang pagkakataon, ano ang dapat kong sabihin sa iyo para pagkatiwalaan mo ako ng walang pasubali? Nasagot ko ba yon noon? Oo. Nahuhulaan mo ba ang sinabi mo noon? May sagot na ako sa isip ko ngayon. Sabihin mo na, eto ba ang iniisip ko? Sinabi mo na noong ikaw ay 8 taong gulang, mahilig kang maglabas ng sama ng loob sa lubak ng puno sa hardin. Minsan, nilait mo ng husto ang iyong tatay at hiniling na magkaroon siya ng malubhang sakit. Pagkatapos, naisip mong napakalaki mong anak, kaya hindi mo ito sinabi kaninuman. Kaya naman totoo ngang naranasan mo ang 800 taon ng isang araw na ito. Ngayon ay naniniwala ka na, di ba? Kung gayon, dapat nating tuparin ang ating kasal ngayon. Hanggat ang ating kasal ay matupad, maaari na tayong makaalis sa cycle ngayong araw. Anong problema? Halikan mo ako? Ano ang tinitingin mo? Natupad na ang aming kasal. Susunod, oras na para patunayan ang hula ko. Hanggat makarating ako sa Hunyo 9 ng maayos, ibig sabihin nakatakas na ako sa siklo. Hunyo 9 na! Nakatakas na ako sa siklo! Natapos na ang siklo ko! Kaya ano ang plano mo ngayon? Siyempre, pupunta ako sa bahay mo para mag-propose. Iyan ang mas tama.
Tingnan mo, maaga pa. Gusto mo bang mas malalim tayong mag-usap? Nakakainis ka talaga. Sige na, hindi ka makakataka sa akin. Sandali lang. Ano ang problema? Mukhang hindi ka nag-iingat. Kahapon nagmadali ako, nakalimutan ko ito. Tapos, anong gagawin natin? Paano kung bumili ako ng gamot? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya, anong gagawin natin? Paano kung bumili ako ng gamot? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin bibili ng pampigil sa pagbubuntis. Ayaw mo lang bang magkaanak tayo? Ayaw mo akong pakasalan? Ginamit mo lang ako para malagpasan mo ang sitwasyon, hindi ba? Paano naman magiging ganyan? Ruoxue, gusto talaga kita. Tingnan mo, maganda ka, mayaman at maganda ang hubog mo. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa iyo? So ang gusto mo lang ay ang hitsura at hubog ko, tama? Hindi. Kung gayon, bakit? Iyon. Ano? Hindi mo masabi, ha? Hindi talaga ganon. Paalam ay hindi na magkikita. Teka, nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Kahit dumaan pa ako sa 800 taon, nakabisado ang sandamakmak na kasanayan at parang alam ang lahat at makapangyarihan. Hindi ko pa rin maintindihan ang puso ng isang babae. Magsalita ka? Nasolusyonan ko na ang napakaraming problema. Paano ko hindi masosolusyonan ng isang babaeng tulad mo? Ang dahilan kung bakit kita gusto ay hindi dahil maganda ka. Kung gayon, bakit? Ito ay dahil sa iyong panloob na pagkatao. Oo, ang iyong panloob na pagkatao. Kahit mataba at pangit ka, gusto pa rin kita ng sobra? Tingnan mo tayo, tiyak na tayo'y pinagtagpo ng langit. Kaya sinasabi mo bang mataba at pangit ako ngayon? Sinasabi mo bang mataba at pangit ako? Nako naman. Nako, hindi yan ang ibig kong sabihin. Nurse Ann Shi Wevider na meng sabihin. Ang ibig kong sabihin, napakaganda mo, maganda ang hubog mo, at mayaman ka rin sa panloob na kagandahan. Hindi ka malayo sa perpekto. Hindi kita pinaniniwalaan. Bigla mo na lang naisip na hindi na ako cute? Sige, niloloko mo lang ako, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga babae ay hindi makatwiran at matigas ang ulo, hindi nakikinig sa dahilan. Kaya, handa ka na bang pakasalan ako? Oo naman. Nag-aalala lang ako. Ano ang iyong ikinababahala? Nag-aalala ako. Ordinaryong babae lang ako pero... Bakit ka nag-aalala ng walang dahilan? Nag-aalala ako na ordinaryong babae lang ako, pero nabuhay ka na ng 800 taon. Buhay ka na parang isang Diyos. Paano magiging magkatugma ang aming mga iniisip? Bakit pa kailangang maging magkatugma? Ano ang ibig mong sabihin yan? Bawat tao ay isang independyenteng individual. Lahat tayo ay may sariling mga pag-iisip. Basta't iginagalang natin ang isa't isa at nagmamalasakit, sapat na iyon, iba-iba ang nilalaman ng channels, di ba? Higit pa rito. Ano? Higit pa rito. Maaari ko ring ayusin ang sarili ko sa iyong antas. Nakakainis ka. Sige na, tigilan mo na ang pag-iisip. Itinadhana na tayo ng langit na maging magkasintahan. Higit pa rito, hindi ba't may problema ka sa pagkamuhi sa lalaki? Anong kakaibang sakit ito? Dahil dito, hindi ko na kailangang mag-alala na lukuhin mo ako sa hinaharap. Nakakainis ka? Sige, mahaba pa ang gabi. Nakakainis ka? Sige, mahaba pa ang gabi. Magmadali na tayo. Xiaoxue. Simula ngayon, magiging mag-asawa na tayo. Ang buhay sa hinaharap ay puno ng pang-araw-araw na pangangailangan, mga anak, at iba't ibang gawaing bahay. Handa ka na ba talaga para diyan? Hanggat kasama kita, wala akong kinatatakutan. Anong tinitingnan mo? May kakaiba akong nararamdaman. Dati ilang beses ko nang naisipang makatakas sa siklo. Ngayong nakatakas ka na, masaya ka ba? Hindi eksakto. Nung nasa siklo ako, pagod na ako sa paulit-ulit. Pero ngayon, natunay na akong nakalabas. Ibig sabihin, wala na akong pagkakataong magkamali ng walang hanggan para mahanap ang tamang daan. Totoo yan. Noong nasa siklo ka, maaari kang pumatay ng basta-basta at kumilos ng padalos-dalos. Dahil basta lumipas lang ang isang gabi, mawawala ang lahat ng pagkakamali, pero iba na ngayon.
Pero hindi ko rin pinagsisisihan dahil ngayon nandyan ka.